nangyayari na po ang mga rekomendasyon at findings ng komite. Now, Mr. President, ako naman ang dinidiin ng mga kritiko, taliwas sa paulit-ulit na naratibo na ayaw ko daw imbitahan si Congressman Romualdez. Uulitin ko po, formal na inimbitahan ng komite ang dating speaker. The committee extended invitations to Representative Romualdez and other members of the House of Representatives whose names were mentioned during the hearings through the office of the current speaker, in keeping with established interchamber courtesy. These invitations were declined, with the exception of Representatives Toby Chanco and Leandro Lebiste, who voluntarily appeared before the committee. It must be emphasized that no member of Congress has ever been subjected to a subpoena by either chamber. Such an act would risk undermining the balance and mutual respect that define bicameral relations. Suppose we follow such ludicrous suggestion made by one of our colleagues. Ang mangyayari po, Eto na. si dating Speaker Romualdez ang magiging kauna-unahang kaso na sasalungat sa umiiral na interparliamentary courtesy. Ngayon, kung mayroon namang kapwa nating senador na iimbitahan o isusupina sa pagdinig ng Kamara, halimbawa, may isyuhan ng imbitasyon o supina ang ating kasama na si Senator Marcoleta ng House Committee on Justice if, hypothetically, mayroong investigasyon sa Kamara ukol sa kanyang di umano'y manumalyang Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. Handa po ba ang liderato ng Senado at si Senator Marcoleta na baliwalain ang interparliamentary courtesy na umiiral mulat sa pool sa Kongreso? Yan na. Maalala natin, noong 2024, inimbitahan ng Kamara si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagdinig ng war on drugs. Gayunpaman, hindi siya dumalo. Sa payo na rin ng dating Senate President Chis Escudero bilang pagpapahalaga sa inter-chamber courtesy. That is why I always emphasize, Mr. President, that this is not merely a matter of practice. It is grounded in principle. In his separate opinion, in Francisco versus House of Representatives, GR number 160261, November 10, 2003, Justice Dante Tinga explained, and I quote, "While interchamber courtesy is not a principle which has attained the level of a statutory command, it enjoys a high degree of obeisance among the members of the legislature, ensuring, as it does, the smooth flow of the legislative process," unquote. In light of this, the continued observance of interchamber courtesy is not optional, Mr. President. It is essential to preserving the independence, integrity, and proper functioning of each chamber. May mga individual rin na pilit na nagpapakalat ng maling impormasyon na di umano'y pinipigilan naming pagsalitain si former Congressman Saldico. Nais ko pong linawin, Mr. President, distinguished colleagues, na inimbitahan ng komite at inisyuhan pa nga ng show cause order at subpoena si Mr. Saldico. May nagmamagaling pa na dapat daw ay hayaan si Mr. Saldico na maglabas ng apostilled affidavit o lumahok sa pamamagitan ng Zoom meeting. Si Ginong Saldico ay hindi nagpapadala ng anumang request sa komite para humiling na accommodation para sa isang virtual meeting mula sa loob ng Philippine Embassy. Sa katunayan, ako pa nga ang unang nagmungkahi na maaaring pag-aralan ang posibilidad na magtungo siya sa embahada upang doon mag-testify sa pamamagitan ng Zoom habang under oath. Subalit, ang ating kasamahan mula sa minorya na si Senator Ronald Bato de la Rosa ang mismong nagpaalaala at nagbabala laban sa hakbang na ito. This caution makes sense, Mr. President. Kung siya ay nag-testify sa loob ng Philippine Embassy at mapatunayan nagsisinungaling
at ma-cite in contempt of the Blue Ribbon Committee, kaya ba siyang ipakulong o i-detain ng embahada sa loob mismo ng kanilang gusali? Dahil dito, Mr. President, ang tanging paraan lamang upang tanggapin ng komite ang mga pahayag ni Saldico ay ang pagbabalik niya sa Pilipinas at personal na pagdalo sa pagdinig. Nais ko ring tugunan ang mga kritiko ng ilang gumagamit ng issue ng 67 contractors bilang dahilan upang hindi pirmahan ang ating partial committee report. Liwanagin ko lang po muli, hindi ko kailanman sinabing hawak ko ang listahan ng mga contractors na ito. To set the record straight, ang makailang ulit ko nang nabanggit ay ang impormasyong ibinahagi lamang ng isang congressman, walang detalye kung sino-sino. Kung mayroon mang may hawak ng impormasyon o kung kaya nilang tukuyin ang iba pang mga contractors na ito, katulad ng ginagawa ni Ombudsman Remulla, name them. If you have the evidence, present it. If you know the perpetrators, expose them. The committee will provide the platform for you. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Para klaro sa publiko, laman ng ating committee report ang menu ng mga posibleng kasong kriminal na pwedeng isampa. Depende sa ebidensya, ang mga prosecutors ang pipili ng nararapat na sakdal batay sa kanilang sariling pagsusuri at pagkilala sa mga ebidensyang naipasa na at ipapasa pa ng komite. Gayun din sa iba pang mga patunay na kanilang makakalap sa proseso ng case build-up o kaso ng DOJ o fact-finding at preliminary investigation naman kung sa ombudsman. Una, malversation sa ilalim ng Article 217 ng Revised Penal Code. Ang accountable officer, ang pangunahing may sala o principal, ngunit ang mga kasabwat o co-conspirators, kabilang ang mga non-custodian public officers at pribadong individual, ay maaari ring managot para sa diversion of funds maging sa ghost at substandard flood control projects. 2. Direct bribery, bribe-giving or pagbibigay ng suhol at korupsyon sa ilalim ng Revised Penal Code Article 210. Ang siste ng quid pro quo sa flood control scam ay nasa anyo ng pagpamanyobra ng mga proyekto, pagpapadali ng mga award, pagpapabilis ng paglalabas ng pondo, pagpirma natapos na umano ang proyekto o ang paggamit ng posisyon upang bigyan ng pabor ang mga kontraktor. Maaari ring ituring na sabwatan o conspiracy sa direct bribery. 3. Sa ilalim ng Section 3A ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 3019, maaaring makasuhan ang mga opisyal ng gobyerno na kasabwat sa flood control anomalies dahil sa panghihikayat, pag-uudyok o pag-impluensya sa isa pang opisyal ng pamahalaan na magsagawa ng gawaing labag sa tuntunin at regulasyon na may kaugnayan sa kanyang opisyal na tungkulin. Kabilang din ang pagpapahintulot sa sarili na mahikayat, maudyukan o maimpluwensyahan na gawin ang nasabing paglabag o pagkakasala. Sa ilalim ng Section 3B ng parehong batas, krimen ang paghingi o pagsusulisit ng kickbacks, porsyento, commissions, obligasyon at anumang forma ng benepisyo para sa sarili o para sa ibang tao na may kaugnayan sa anumang kontrata o transaksyon sa gobyerno. Sa pagdinig ng komite, malinaw itong nakita sa pamamagitan ng direktang ebidensya o sa mga circumstantial na katibayan, pati na rin sa nailantad na workflow at delivery ng mga kickbacks. 5. Section 3E ng RA 3019 ukol sa undue injury o unwarranted benefits. Nailatag din natin ang labis na pinsala sa pamahalaan
dulot ng ghost at substandard projects, gayon din ang pagbibigay bentahe o pabor sa mga private parties tulad ng mga flood control contractors mula sa rigged biddings, favored suppliers at manipulasyon ng procurement services. Lahat ng mga nakibahagi na takers, negotiators, pati na mga tumatanggap ng royalties, padulas o sahod sa mga bidding ay kabilang dito. 6. Plunder sa ilalim ng Republic Act 7080. Gayong hindi tayo magbibigay hatol kung sapat na ba ang threshold para sa kaso. Tungkulin ng komite na ilantad ang paulit-ulit na sistema at ang malawakang saklaw ng katiwaliang ito na malinaw na hudyat ng pattern of predicate offenses sa ilalim ng RA 7080. Ang mga ebidensyang nakuha ay isusumite sa Anti-Money Laundering Council at verification upang mabusisi ng husto. 7. Money Laundering, RA 9160 at AMLAC Bank Inquiry, Freeze and Forfeiture. Batay sa nakalap na ebidensya, mariing nirekomenda ng komite ang referrals para sa AMLAC fact-finding, kabilang na ang bank deposit freeze order application sa Court of Appeals at ang pagsusuri sa mga bank account visa ng utos ng Court of Appeals. 8. Falsification, false identities, procurement documents falsification. Ang paggamit ng mga fake IDs at pineking dokumento ay tinuturing na mga evidentiary links at gagamitin ng ang mga ito para masuri ang pinagmulan ng proceeds ng krimen, gayon din ang paraan ng pagkuha nito at ang mga rutang ginamit sa money laundering. 9. Ang perjury, false sworn statements, certifications sa ilalim ng Revised Penal Code, Article 183, naman ay para sa pagpapatunay ng material, probable or provable falsehoods. 10. Bid rigging, collusion, RA 10667, procurement reform, RA 12009. Ang sabwatan sa bidding ay tinuturing na procurement fraud at pinsala sa malayang kompetisyon. Pinupinterya ng Competition Act ang bid rigging dahil pinapalitan nito ang fair market competition at pinapaboran lamang sa mga kartel. 11. Ethics, conflict of interest sa ilalim ng RA 6713 at SALN at divestment. Ang conflict of interest ang nagsisilbing enabling layer ng katiwalian. Mahalagang masukol ang mga magkakasala sa ilalim ng batas na ito dahil ang isa sa mga dahilan ng pananatili at paglalim ng flood control scam. Mr. President, this report is a referral and reform package. Simple lang, imbestigahan ng legal, alamin kung ano nangyari, bawiin ang kaya pang bawiin at ayusin ang batas para hindi doble bayad ang Pilipino sa buwis at sa dilubyo ng baha. As we move forward, the committee will continue the work it has carefully begun in these hearings. In the resumption of our hearings, we will scrutinize matters that need further scrutiny. Una, mas malalim at mabusising investigasyon hinggil sa usapin ng allocables at leadership fund. Pagtuunan ng pansin ng komite ang mga opisyal na dokumentong ating nakalap mula sa DPWH. Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas na maaaring pag-aralan para magpakita ng paper trail na nag-uugnay sa mga flood control projects. What you see here, Mr. President, are just random letters from our files. Magpapadala na rin pa rin po tayo ng formal na imbitasyon kay dating Speaker Romualdez sa pamamagitan ng kasalukuyang Speaker ng Kamara upang bigyan daan ang kanyang panig at paglilinaw hinggil sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. If and when Saldico is returned to the Philippines, we are prepared to bring him together with his former staff, including former members of the military.
This step will ensure that the committee's findings remain fair, balanced, and firmly grounded on facts and evidence. Mr. President, the road to full accountability is long, but we must start to agree somewhere. This chairman's report is a decisive step forward. We owe it to the witnesses who spoke up, to the experts who provided evidence, and most importantly, to the millions of Filipinos who find themselves neck deep in floodwaters every time a storm hits. We cannot let their efforts and ours go to waste, Mr. President. In the interest of orderly and more comprehensive discussions and productive deliberations, and to avoid redundant and repetitive clarificatory questions that may be posited by our colleagues, I reserve my right to address any and all interpellations after my sponsorship of the still pending partial committee report. Dalawa na lang po, 2 or 3 more. At pwede nang i-file sa Bills and Index Division ng Senado ang partial committee report. Until then, Mr. President, I am not yet yielding the floor. Thank you, Mr. President.